Morning pong muli. Shall we all come to prayer? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father God, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong pong binigay na araw na ito na kapahingan sa bawat isa, Lord. Tunay nga po that it is your day. And whenever it's your day, Lord God, we feel your presence, Lord, that kami ay nasa inyo pong presensya, Panginoon. Dakila kayo, Panginoon. Sa mga inawit po kanina ng aming kapatid, pakita niyo, Panginoon. Pinapakita niyo kung sino kayo sa aming buhay, Panginoon. Kung ano yung pang pwede niyong gawin sa amin, Panginoon. Ano po yung pwede niyong mangyari sa amin, Panginoon. Dahil hindi niyo po pahihintulutan, Panginoon, na hindi po ito mangyari sa amin, Panginoon. Pagkat kayo po, Panginoon, you are a sovereign God, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli, Lord, quiet our hearts, quiet our spirit, our mind, Panginoon, our soul, Panginoon. Sa amin po pakikinig. Let your words speak to us today, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, na sa bawat isa, Panginoon, will you also touch them, Panginoon. Lord, na mangungusap kayo sa kanila mga buhay, that their lives will be changed, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagpapala, Lord, na ginagawa sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So last year po tayo ay, last year nyo pa po ako nakita. Dahil ngayon lang uli po ako nabalik sa Sharjah. Doon po sa mga bago dito. Ako po si Pastor Aldrin from Dubai. Kasama ko po yung mga kapatiran din ng Dubai na narito. And my wife also, nandito rin po. Hindi lang po namin kasama yung anak namin dahil wala raw po magpa-PowerPoint doon sa kabila. So, kailangan lang daw tulong ng anak namin doon. But anyway, the Lord is so good. Doon po sa mga ating pinag-aralan last year, na pinag-aaralan po natin the names of God. Diba? Ano po yung mga naalala nyo na with regards to the name of our God? Diba? Andyan yung Jehovah Nissi. Ano ibig sabihin nun? That the Lord is our banner. Siya yung magtatanggol sa atin. Not that, meron pa po, Jehovah Shalom. Siya po yung kapayapaan. Maybe some of us need peace right now. Kailangan po nyo ng kapayapaan. Masyadong gulong-gulo na kayo sa trabaho, sa opisina, sa lahat. And you needed peace. Sabi ng Panginoon, I am Jehovah Shalom. Siya rin po yung Jehovah Jireh. The Lord will provide. If any one of you lack something right now, sabi po ng Panginoon, I am your Jehovah Jireh. Siya rin po yung Jehovah Rapha. Parang hindi na kayo sumasagot Parang pahirap ata yung tanong ni Pastor. Ano po si Jehovah Rapha? The Lord who healeth thee. So, meron pong kayong nararamdaman ngayon, may rayuma kayo, tamang-tamang tawagin niyo siya, ang ating Panginoon, Jehovah Rapha. Kapag kayo po ay nalulungkot na nag-iisa, you needed someone, parang kasama niyo lagi siya. Jehovah Shammah. Diba? Kasama niyo siya lagi. Huwag kayong malulungkot, huwag kayong mahu-homesick, kasama mo lagi ang Panginoon. And also, He is also our El Shaddai, which means the God of everything. He can heal you, He can provide everything. Siya po ang El Shaddai. So ito po yung nagiging objective po natin, na nakikilala po natin. And sometimes, the Lord will let you experience all His name. Para maranasan mong matawag taling mo, na po provide naman ng lahat ng company ko yung things na kailangan ng family ko. What if nawalan ka ng trabaho? Naranasan niyo na po ba mawalan ng trabaho? Ako naranasan ko na po yun. What a wonderful experience, mawalan ka ng trabaho. Talaga ang sarap. Alam mo bakit? Lagi mo siyang kausap Kasi pag may trabaho ka, wala, ang isip mo lagi, si boss, si ganito, si ganito.
papasok na naman ako, ganyan. Pero pag wala ka palang trabaho, wala ka na ibang iisipin kundi ang ating Panginoon. Pero hindi naman hinayaan ako ng Panginoon na wala na akong trabaho lagi, no? Naranasan ko lang yun. Kasi para ma-experience nyo things na kung sino ang ating Panginoon sa buhay nyo. Baka minsan naranasan mong, naku, hindi ako makapunta ng church, ang sakit ng paa ko. Baka hindi mo pa naranasan tinatawag ang ating Panginoon that the God can heal you. Kasi baka mamaya panay kain ka ng baboy, talagang sobra ka na, mga taba, lahat, putok-batok, mga ganun, lahat kinakain mo na. Totoo lang, ilang years na ba ang LCF? Ilan, kuya? 14 years. And some of us here are parehas ng ganun taon. Dumating tayo dito, single. Ngayon, may mga anak na. So, ibig sabihin, hindi tayo bata pa last 14 years ago. Ngayon, kailangan mo na talagang mag-adjust sa mga bagay na kinakain po natin para hindi mo maranasan yung pananakit ngayon. Pero sometimes, God will allow it so that you can call Him and then He will let you experience kung sino siya sa inyo. That God can heal you. Ilan po rito yung meron ng nararamdaman na pain. Huwag po kayo mahiya. Did you try calling God? Did He answer? Amen, di ba? Naranasan po natin yon. And God is telling you na lalo kayong nagiging close. Di ba pag close kayo, parang ayaw mo na mawala sa Kanya. Kaya nga tayo umiiyak pag bumabalik tayo dito galing Pilipinas. Kasi close tayo dun sa ating mga iniwan. Ang Panginoon, kung close kayo ng Panginoon, ayaw nyo nang mawala siya. Parang gusto mo, Lord, gusto ko katabi na kita, Lord, gusto kita. Gusto mo kunin na kita ngayon? Pero sabi mo, Lord, wag naman. Sakahan mo na, Lord. Mag-aasawa muna ako, Lord. And today's message is that the Lord is telling us that you should walk by faith and not by sight. Yung mga bagay na nakikita mo ngayon, wag mong sabihin, yung batang yan, paglaki niyan, pupulutin niyan sa ganito. Yung batang yan, paglaki niyan, hindi ko ipaparanas ang naranasan ko sa kanya. Kaya sinasabi po dito ng ating Panginoon, mga bagay na nakikita ng ating mata, wag po natin tuldukan ito. Muli, ang sabi po dito ng ating Panginoon, let's shall all stand upon the reading of the Holy Word sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Samahan niyo po ako as we all read together. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Last verse, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Shall we all be seated? Now, the background of this verse, si Paul po ang author nitong chapter ng Philippians. No, sinasabi po ni Paul dito sa verse 4 na siya po he is confident sa kanyang pagiging Kristiyano. Na sinasabi po diya that if any man thinketh with regards to the flesh, sabihin din, ako po ay isinilang na Israel. Purong-puro po ako. Parang Pinoy na Pinoy. Ganun siya. Wala po akong ibang lahi. Hindi po ako nahaluan ng ibang lahi. I belong to the tribe of Benjamin, a Hebrew of all Hebrews. And as to the law, sabi niya, I am blameless. Wala siyang kapintasan sa sinasabi po niya sa kanyang pananampalataya at pagiging isang Israeli po. Na sinasabi niya na parang Pinoy na Pinoy ako, hindi ako nahaluan. Parang kahit lumaki ako sa Amerika, Pilam pa rin po ako pag uwi ko. Alam niyo po yung Pilam? Ano yung Pilam? Yung Pilipinong lumaki sa Am.
Sanay siya doon. Alam niya yung pagkain na yon. Hindi yung amboy na raw. Hindi. Pilaang. Lumaking kumakain. Alam niyo am? Sa mga matatanda, alam niyo am eh. So si Paul, ganun daw po siya. Wala siyang halo. Perfect siya with regard to his faith. But, sabi niya rito, what things were gained to me, those I counted all loss because of Christ. Pag pinag-usapan na po si Christ, pag ihaharap po sa Kanya, sorry Lord, hindi pa pala ako perfect. Pero pag ihaharap ako sa tao, may pagmamalaki ako. Pero pag nasa harap ka na ng ating Panginoon, wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Na sinasabi po ng Panginoon, ano man yung kalagayan mo ngayon, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Lord, okay yung trabaho ko, okay yung company namin. Hindi nyo masasabi. Baka biglang isang click lang. Kasi baka ikaw ay nagiging busy na sa trabaho mo. And sometimes the Lord, kailangan kitang hipuin. Hindi mo pwede ipagmalaki yan. Malakas na malakas ako ngayon. Nakapag-basketball ako. What if, pagtalon mo, nasiko ka ng kapatid? Part of the game. Sabihin, sorry, part of the game lang yan. Napilayan ka. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. So all of those things, sabi ng ating Panginoon, I counted it all loss because of Christ. Your family, I have a good family right now. I have a beautiful wife. Beautiful ba mga wife niyo, mga may asawa rito? Amen, di ba? Yung mga handsome, ng asawa. All of those things, I counted it all loss because of Christ. And sometimes, the Lord will put you in that situation na maranasan mo na, Lord, everything that I have right now, all because of Christ is lost. Hindi ko pwedeng ipagmalaki sa inyo. Kahit kanino na pwede mong ipagmalaki. Sa verse 12 po, as we have read kanina, not as though I had already attained, either we're already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I apprehended of Christ Jesus. The word apprehend dito is to arrest. Na ang ating pong author dito, the writer, he was arrested by God in the position na going on the way to Damascus. Dahil hinuhuli po niya itong mga Kristiyano. Gusto po niyang hulihin, tugisin sila. Pero part of that, God allowed na mapunta po sa isang situation na hindi po niya na-expect ng pagtatagpo ng ating Panginoon on the road to Damascus. You are on that position. You may be on that going pa lang kayo sa lugar na yon. Pero ang kagustuhan dito ng ating Panginoon na dadalhin kayo ng ating Panginoon sa lugar na yon in order for you to experience God sa iyong buhay. At nakilala po ni Paul ang ating Panginoon by His mercy. He was captured, he was caught on that situation. At maraming beses na rin po tayong ganun po experience natin. Sometimes, a friend of the church here, niyayaya ka, you were invited so many times. Sige, isa ka na. Next Friday na lang. May kain na, anniversary yun eh. Doon na lang ako pupunta. Pero ano nang sinabi po ng Panginoon dito? They were caught, at ngayon, nahuli ka na ng ating Panginoon. Ay kasi gusto na ng Panginoon, maranasan mo siya sa iyong buhay. A great story that the Lord put all those people in that situation, even Paul. Even the Israelites, na sinasabi po na ating pag-aaralan ngayon. Nasabi po ni Moises dito that if your presence will not go with thee, I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Lord, sa taong ito, sinasabi niyo, Lord, I will, hindi niyo ko iiwan, hindi niyo ko pababayaan. Sasamahan niyo ko, Lord, Panginoon.
sa taon na ito. Lord, naka first quarter na. Wala pa rin, Lord. Wala pa rin po nanlilig. Wala pa rin papahiwatig, Lord. Wala pa rin. Zero pa rin, Lord. Paano? Ayaw ng tatay, ayaw ni nanay. Hindi pwede kay ate, hindi pwede kay kuya. Diba? Sabi nga ni Janela, ayaw ni kuya, ayaw ni ate. Samahan niyo pa si pastor, ayaw din daw ni pastor. Walang approval kay pastor. Talaga magiging bokya talaga tayo pag ganon. Pero kasi sinasabi po dito na kailangan mong mag-ingat. Kasi ang pag-aasawa ay hindi po ito parang kanin lamang na isusubo. At pag napaso, isusoli na, iluluwa na. Diba? Pinag-iisipan po, pinag-pray po ito. Kailangan po ng guidance. No, sabi ko, Lord, nakikita niyo ba yung presence doon sa lalaki na naliligaw sa akin? If His presence is with him, sasagutin ko, Lord, pero wala po ako nakikita ng presence sa kanya. Pupunta lang siya rito dahil gusto lang niyang pumunta, dahil sumisili lang. Pero hindi naman pala siya with the Lord. So, wala. Sorry na lang. Pero kung nandun yung presence ng Panginoon sa kanya, Lord, sasagutin ko na ba yung offer sa akin? Lord, kung sasamahan niyo ako, Lord, at hindi po magagambala yung mga gawain, Lord, yung offer na yun, approve na po sa akin. If His presence will go with me. Kailangan kasi nandun yung guidance ng Panginoon. Kaya nga siya yung the Lord is your shepherd. The Lord is my shepherd. Siya yung alam niya. Tayo, ang tawag sa atin, mga sheep. Yung iba rito, lamb. Yung lamb, batang sheep. Yung sheep, matandang lamb. Sabihin nung kabaliktaran lang. Tumanda na sa church. Hindi na mga mautusan. Kayo na lang. Mauna na kayo. Yun yung mga sheep, matatanda na. Ayaw na. Pero yung mga lamb, bata yan. Saan may gawain? Attend ako doon. May kainan eh. Sige, para makalibre ako. Yun yung mga lamb. Kain lang kain sila. Punta ng punta. Sama sila ng sama. Pero yung mga sheep, matatanda na yan. Matandang lamb na yan. Makukunat na yan sa simbahan. Pero, ito yung mga sheep pa rin. Kailangan pa rin ng patnubayan. Both of them needed the shepherd. Ang guidance na ating Panginoon. So, if His presence will not go with me, wag niyo na akong dalhin, Lord. Wag niyo na akong pahintulot ang mapunta ron. So, God is telling us, ang presence niya is always there. Unahin mo siya. So, God led them not through the way of the land of the Philistines. So, there is a way that was so near. Ito po yung mga Israelites that they were chased by the Egyptians. Papunta po sila. Inilayo na sila kasi they were all cried on the Lord and the Lord answered. Na kapag umiiyak pala tayo sa Panginoon, God will answer our prayer. Talaga minsan, kailangan pang maranasan ng talagang umiiyak eh. Naranasan niya na po ba yung umiyak sa Panginoon? Talagang iniyak mo sa Panginoon yung gusto mo at binigay po niya. Pero, nung ibinigay po niya, hindi po niya on an easy way. Sabi nga dito, although that was so near, hindi po ito inalaw ng ating Panginoon. So, dahil if they see war, they will return to Egypt. Babalik sila, pipiliin ko na lang yung dati kong buhay, mas gusto ko pa yon. Diba? Kaya nga, ikaw dinadala ng Panginoon, iniaalis ka na dyan sa lugar na yan dahil for 400 years, Israelites stayed on Egypt. Hindi na po nila na-experience yung pagsamba. Ang gusto ng Panginoon, sambahin mo siya ngayon eh. Maranasan mo yung pagsamba ng ating Panginoon. So, dadalhin po sila ng ating Panginoon to a place na hindi pa po nila nakikita. Another way is that God led them about through the way of the wilderness to the Red Sea. So, the edge of the wilderness, doon po sa hangganan. Yung sa tingin po nila, wala na pong hangganan, kumbaga, dead end na.
Mga kapatid, dalawa po yung way na itinuturo ng ating Panginoon dito. The way of the Philistines and the way of the wilderness. But both ways, meron pong kapupuntahan nitong mga Israelites. Kapag sinunod nila yung way of the Philistines, magbabago isip nila. And sometimes ganun din po tayo mga kapatid. Pabago-bago tayo ng isip. Nandun na tayo, bigla pa tayo, oops, atras. Ay, pipiliin ko na lang yung dating buhay ko. To the way of the wilderness. Ito yung way ng God. Pero parang sinasabi mo, Lord, wala pa akong makitang kasagutan kung talagang yun na yun eh. But I know, Lord, kayo ang nagdala dito. Dinala po na ating Panginoon ang Israelite on the way of the wilderness. On the edge, sa hangganan, sa katapusan, on the dead end po ng lupa. Mga kapatid, hinabol po sila. At sa paghabol po sa kanila, mga Egyptians, hinahabol sila. Tapos dinala sila ng ating Panginoon on the edge. Para pag sinasabi po natin na, eto yung mga taga-bangko, hinahabol ako. Tapos pag pumunta ka naman, hinarap mo naman sila, wala naman akong pambayad. Lord, saan ba ako lulugar? Parang isipin nyo, naranasan nyo na po ba yon o mararanasan nyo na? O gusto nyo maranasan? Ang sarap na maranasan, no? Yung talagang kinukulit kayo. Tapos, na. Tapos, Lord, wala naman akong pambayad. Yan alam. Sabi ng Panginoon, I will provide. I am the God who provides. Kung problema ng eternity, sinolve ko eh. Problema pang kaperahan. Diba? Kaya ng ating Panginoon yan. May experience nyo yan. Sino gusto? Sige, pumikit kayo. Taas nyo lang kamay. Walang titingin. Sige, pikit lang kayo. Be honest. Sige, pikit kayo. Pikit, walang titingin. Be honest. I don't want to see anyone picking their eyes. Sige, gusto nyo bang maranasan kung sino ang ating Panginoon? Taas nyo lang kamay. Iba natatakot, dahan-dahan. Walang titingin, nakadilat iba. Amen. Sige, baba niya na. Yung iba nagtaas ng kamay, feeling nila parang, Lord, alanganin yung taas ng kamay nila. Parang ayaw nilang maranasan kung sino ating Panginoon. Pero alam nyo, pag naranasan nyo siya, lalo kayong lalapit sa Kanya eh. Lalo kayong lalapit. Kasi alam nyo, siya lang pong makapagbibigay. Hindi po kayang gawin ng tao yon, kundi ang ating Panginoon lamang po ang makapagbibigay nito. Kasi siya yung mismong the author and finisher of our faith. Kaya kung kayo po feeling nyo, kayo ay hinahabol, wala kayong pangbayad, ang Panginoon po magpo-provide. He can provide all those things. Ang gusto lamang po dito ng ating Panginoon is that you trust on God, put your faith on Him. Pag sa inyo, inisip nyo yun, hindi ko kaya, pero kaya ng ating Panginoon. He can provide. So, upon walking on that edge, through Moises, binuksan po niya yung tubig, nahati po yon. At sa pagkahati po nito, sabi po right hand and on the left, na sinasabi po na ating Panginoon, kaya po niyang pigilin anumang bagay po na mangyayari sa inyong buhay. Para hindi po kayo mapahamak. Pipigilan po ng ating Panginoon yun. On both side, left and right. Kasi gusto ng Panginoon, nakafocus ka ngayon dun, diretso. Ayaw niya na bubuksan yung kabilang side at nakasarado tong kabilang side. Kasi baka dito ka pumunta, hindi doon sa gusto ng ating Panginoon. O kaya na pag dito naman niya sinarado, open dito, hindi ka dediretso, dito ka pupunta. Ayaw po ng Panginoon yun. Gusto niya talagang sarado. He built a wall to close both sides in order for us to go straight, diretso. Kaya nga yung GPS, di ba?
pag kumaliwa ka o kanan ka, humiwalay ka at hindi mo sinunod yung program niya, nire-recalculate po niya yung ruta nyo. Ibabalik niya kayo doon. Yun nga lang, medyo tatagal, pero nandun pa rin po yun na kayo ay dalihin niya dun sa tamang pupuntahan, dun sa tamang program ng ating Panginoon. Gusto niya na tayo ay sumunod sa Kanya. And our focus will stay on Him, and what lies in front of us, ang desisyon po na yun, ay manggagaling po sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. Ang ano dito, susunod na rin naman pala tayo. Ba't hindi pa tayo sumunod? And sometimes, gusto na, Lord, nandito ako sa situation na to. Even though that you are on that situation, still, our God, nandyan po rin siya. Hindi ka naman niya iwan, hindi ka na niya ilalaglag Kaya sabi dito, He let you walk on dry land. Alam mo sinabi din ng Panginoon, hindi niya sinabi, they walk on wet land. Tinuyo ng Panginoon yung dadaanan nila. Kasi may mga dala-dala sila, di ba? Mga carriage doon. Tapos, yung mga karwahe na yon, pag dumaan yun sa maputik, anong mangyayari? Instead na makakross sila ng easily, para matatagalan pa sila, magiging pabigat pa yon. Kasi, putik lulubog. Pero ang sabi ito ng ating Panginoon, they cross on dry land. Hindi yung sabi na dinala ka na nga ng ating Panginoon on that situation. Alang good time ka ng ating Panginoon. Paglaruan ka niya, Lord, sabi mo, sasamahan niyo ako dito sa kumpanyang to, kaya ito pinili ko. Ba't ganito, Lord? Walang pinagkaiba yung amo ko sa kaamo. Mas worse pa ata rito, Lord, gusto ko na rin siya mamatay. Parang ganun na nangyayari sa atin, no? Pero sinasabi po dito na ating Panginoon, if His presence will go with me, hindi niya good time ng ating Panginoon. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Inilagay ka niyo, pinili niyo yun, sinabi niyo, Lord, you will answer my prayer. Nandito na ako sa situation, you will bless me. So, i-bless po sila ng ating Panginoon on that, following God. Kasi pag sinunod po nila ating Panginoon, sigurado po, ang Panginoon, tama po siya, is always perfect. Hindi po siya nagkakamali. In your situation right now, hindi siya nagkamali dyan. Kung naranasan niyo yung mga bagay na hindi niyo pa naranasan, inalaw ng Panginoon yan para maranasan niyo siya. Para makita niyo kung sino siya. Wag po natin laging mawala ang focus natin sa harap natin, ang ating Panginoon. So Moises, sabi po dito ng ating Panginoon, and Moises said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which He will show you today. So sinasabi po naman, Lord, kailan niyo po masasagutin, Lord? It could be today. It could be this week. It could be this month. Definitely, it could be this year. Na sinasabi ng Panginoon. You have an unanswered prayer right now. Sasagutin ng Panginoon yan. Today, this week, this month, at sigurado po, this year. Hindi po na niya po, kahihintulot pa next year. Lord, pagod na ako Ganito mga Israel. Lord, pagod na ako sa buhay. Nakakapagod na. And the Lord is telling you right now, I can answer you today. And I will show you. Sabi ng Panginoon na, itong kagandahan nito. Ang sabi ng Panginoon, He will show you. Ipakikita ng ating Panginoon. Kasi po mga kapatid, wala pong dead end. We are all designed. Mga kapatid, we are not designed for any dead end. Sa tingin nila, dead end na to Yung edge of the wilderness, but the Lord provided the way. He opened that way. Yun yung gusto ng ating Panginoon Wow, talagang ma-experience mo, Lord. Ang galing mo talaga, Lord. You have opened a way for me. Na hindi ko po inaasahan. Parang sinasabi, Lord, wala pong nangyayari sa ina-applyan ko Apply na po ako, Lord. Ilang buwan na po akong visa, Lord. But right now, Lord, parang dead end na. No, sabi ng Panginoon, you are not designed for any dead end. Lord, yung pamilya ko po, hindi po maayos.
Gusto po maayos na po siya, Lord. Problema financial, Lord. Sabi ng Lord, hindi pa dead end. Walang dead. Lord, hindi pa rin po kami magkaanak, Lord. Wala pa rin po dead end sa sinasabi po ng Panginoon. Kung si Abraham nga, nagkaanak eh. At the age of, 99, di ba? Batang-bata pa siya noon. Humaba pa nga buhay niya at 227 years old eh. Biro mo, pag mabuhay ka na 127 years, wala nang LCF noon. Iba na. Wala na yung mga kabatch mo. Bagong generation na yun. Pero sinasabi po din pang, Lord, wala po akong dead end. Lord, wala na po ako sa kalendaryo. Dead end na. Parang isip ko na isip, Lord, wala na pong nangyayari na ito. Sinunod ko yung mga bad prayer. Pag nito, Lord, bumaba na po yung standard ko, Lord. Ganito na, Lord. Humihinga na lang, Lord. Basta pwede, humihinga na lang, Lord. Eh, yung bibigay pala sa'yo na, Lord, may anak na. Wala ka ng problema. Wala ka ng pag-aaralin. Yung pala yung mga asawa mo. May plus na. Lord, wala pong pambayad, Lord, sa mga utang, Lord, dead end na. Sabi ng Lord, I will give you a job. Lord, lahat na po sa buhay ko, mukhang dead end na. Pero sinasabi ko sa iyo, you are not designed for any dead end. We are designed for eternity, mga kapatid. Dahil noong pa man, binibigay na ng ating Panginoon ang ating si Jesus Christ. For those who believe on Jesus Christ, He gave eternal life. Doon pa lamang sinasabi na ng Panginoon, eternal life. You have eternal life. So we are not designed for any dead end. We are all designed for eternity. The price for us today is, sabi pang Lord, sasagutin niyo po, magkakatrabaho na ako. I am not on my dead end. Lord, magkakanak na po ako. I am not on my dead end. Lord, magkakaroon po ako ng magandang pamilya, Lord. I will not be on a dead end. Lord, makikilala ko na po yung mapapangasawa ka, Lord. May plus pa, Lord. I will not be on my dead end, Lord. Mahilig kasi tayo ng di ba? Lord, sick ako ng sick. Yung sinabi ng Lord, sinusunod ko yung Lord, sick. And all these things shall be added. Lord, may add pa? May plus? Galing nyo talaga, Lord. And then upon crossing on that road, on that open na Sineon, na binuksan ng ating Panginoon, alam nyo, pagkatapos po noon, sabi na, therefore, if any man be in Christ, he is like a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, lahat po ng mga bagay na kailangan po nating iwan doon sa kabila. Sabi, bago na po kayo nilalang. You are no longer pasaway. Pass away, sabi dito ng ating Panginoon. All things are new. Bago na po. This time, you follow God. This time, He is your shepherd. This time, every decision, His presence shall go with you always. Huwag mong kalimutan ang ating Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magkanya-kanya. Kasi kung nagkanya-kanya po sila ron, itong mga Israelites nito, some of them, nandun na po sa the way of the wilderness, di ba? Isa, way of the Philistines. Pero dahil po tayo, meron po tayo maganda at a leader of this church, sundin po natin kung anong panukala ng simbahan. Sundin po natin ang church. Pinangunahan po sila ni Moises, a chosen of our Lord, our God, na even though na hindi po sinasabi na ating Panginoon dito na kahit matanda na o kahit sino po tayo, sinasabi po natin, basta't gagamitin ka niya, gagamitin ka na ating Panginoon. At ginamit po siya ng ating Panginoon. So, I press toward the mark for the prize of the high calling of God, which is in Christ Jesus. So, is there anything difficult for God na hindi niya kayang sagutin right now? Ito ngang problema ng Israelites, ang dami nila
itinawid sila ng ating Panginoon na kaya po niyang sagutin. Tayo pa na nag-iisa ka lang, isa lang yung hinihiling mo sa Panginoon. Parang sinasabi mo, Lord, hindi niyo ba kaya sagutin? Kaya ko. Sabi ng ating Panginoon, kaya kong sagutin yan. Hindi po imposible. Ang tanong dito, kilala mo ba yung Diyos mo na tinatawag? Baka kailangan mo siyang makilala siya personally right now. And hindi mo pa siya nararanasan. At gusto niya maranasan mo siya ng ating Panginoon. Kaya anything that is sa tingin mo difficult for you right now in your situation, sabi po ng Panginoon, bring all those things, all those matter to me. Bring it all to God. Basta ang alam ko, walang dead end. Parang Lord, parang imposible at basta alam ko sinasabi ng Panginoon, walang dead end. Lahat po tayo itatawid ng ating Panginoon sa kabila. Kasi sabi ng Panginoon, behold, I am making all things new. Bago po sa inyo. Bagong lahat. Bago po lahat ang mga ma-experience nyo. Hindi na po nyo yung gustong kailangan nyo maranasan yung dati. Kasi inalis ka na nga ng ating Panginoon on that situation eh. Now, you are now on another place kung saan siya po yung shepherd mo na. You are His sheep. Tayo po ay lahat. Bago po. I lost my job for a couple of months po. Nawalan po ako ng trabaho, naranasan ko po na tambay sa bahay. At hindi rin pala maganda yung tambay, no? Talaga yung salitang tambay. Kung ako po ay hindi Kristiyano, siguro nagiinom po ako araw at gabi. Pero hindi ko naman po naranasan yung ganung bagay na ako po ay nung kabataan ko ay hindi po ako nakaranas uminom. Pero yung tambay ko po sa bahay, wala ka bang talagang iniisip? Yung bawat tunog ng clock, tik, tik, ganun minuto na napapansin mo yun lahat. Kasi wala kang ginawa. Andyan yung nagluto ka, andyan yung linisin mo yung pader, yung madumi, lilinis mo, kukuskusin mo. Lahat na i-experience mo kasi wala kang ang trabaho eh. Sabi ko, Lord, ano ba tinuturo niyo sa akin? Ano yung gusto niyong mangyari sa aking buhay? And then eto na po. The Lord answered the prayer. Sabi ko, Lord, yun ang go-offer sa akin, medyo alanganin, hindi ko kakayanin sa finances po namin, Lord. Nawala po 30% of my salary. Sabi ko, Lord, paano po yan? Difficult po sa akin. Ito lang po yung sumagot, Lord. Yung isa naman, imposible pa dahil kasi dalawang way yung tinuturo sa akin ng Panginoon that time. The way na madali at the way din ng wilderness. Sabi ko, Lord, Sunday na lang, Lord. Ito. And I've been through series of tests. Andiyan po yung naranasan ko po yung test na kaharap ko na po yung kalaban ko. Sabi ko, Lord, antindi nyo naman. Maglalaban pa kami sa posisyon na gusto ko, andyan yung mga kalaban ko sa harapan ko. Pero ko, Lord, gumawa kayo, Lord. Make a miracle. Ayusin nyo po, Lord, yung situation. Na itong posisyon na to para sa akin, sabi ko sa Panginoon. And the Lord, alam nyo, ang bilis sumagot ng ating Panginoon. Yung kalaban ko na nagte-test, nasipa niya yung computer. Nag-blue screen. Nasira, hindi na niya ma-on. Yung isa, dumating late, naligaw siya. Hindi niya makita yung place. Sabi ko, Lord, ang galing nyo. Eto naman, desisyon na. The other day, meron din pa pala nag-test. At yung nag-test na yun, nakapasa siya. So, parehas kami, nakapasa. Eto na, ang hinihiling niya, mas mababa pa ng another 30%. Sabi ko, Lord, pag ibababa ko pa yon, Lord, kunin nyo na lang ako. Pero Lord, joke lang, sabi ko ganun. Wag naman, Lord, sabi ko, kawawa naman pamilya ko. Nag-aaral yung anak ko rito, nilalabang ko sa inyo, nilulod ko, sabi ko ganun. Pero sabi nung kasama ko, bro, meron kasi akong contact doon. Sabi niya, bro, yung ino-offer niya ganito, mababa pa sa hinihiling mo.
parang gusto ng management siya kasi makakatipid eh. Sabi ko naman sa kanila, hindi naman pinag-uusapan dito yung makatipid eh. Yung performance yung gagawin, yung trabaho. So sabi, kailangan mag-decide, decision nun on Sunday. Thursday nun, Friday, Lord, worship muna ako, Lord, worship ako. Lord, kung akin tong job na to, akin to. Saturday, tumawag sa akin yung friend ko. Sabi niya, bro, alam nyo, good news, ikaw ang pinili. Bakit? Umuwi ng Pilipinas yung mababang offer. Bakit? Namatay yung ganito niya. Sabi ko, Lord, di ko naman hiniling mamatay yung yung kabila eh. Pero alam nyo, yun yung way ng God eh. Diba? Yun yung way niya. So, pinili ko po yung job. Tinanggap ko po. Tapos, I joined the company. I went for a briefing ng company. And then, sinabi po ng company na, ito yung sahod mo. Pero ito yung benefits na makukuha mo pa. Parang nagulat ako na meron pa palang page 2 na sinasabi po ng Panginoon, Lord, hindi pala ito lang yung offer nyo. Offer ng company. Meron pa palang page 2. At nagulat po ako doon sa page 2. Sabi ko, Lord, kala ko, nung itinawid ninyong itong mga Israelites doon sa kabila, dati, maganda ang provision nila. Sabi nila kasi, they were all fed by the Egyptian. Naranasan nila maganda, kaya lang, nung dinala na sila ng Panginoon doon, ano po kakainin na nila? Yung mana. Mana na po yung kakainin nila, yung pupulutin nila, dadamputin nila. At hindi nila pwedeng i-store yun. Kinabukasan, panis na yun. Kailangan mo ulit kumuha. Sabi ko, Lord, itong binibigay niyo mana, Lord. Pero Lord, kahit mana to, you will provide these things for 40 years. Kahit po mana po ito, tatanggapin ko po. Pero sinasabi ng Panginoon, yung bagay na meron ka ngayon, makasabihin mo, Lord, mana lang to eh. Hindi. Ano ba ang pinrovide ng Panginoon? Mana and quail. Meron pang quail, mga kapatid. So sabi ko, Lord, may page 2 po pala. Hindi lang pala mana, may page 2, may quail pa. So nung nakita ko po yung quail, doon po ako natuwa. Nasabi ko, Lord, talagang yung binibigay nyo, overdue na pala. Noong ko pa pala dapat na-experience ito. Imagine na yung anak po namin na 19 years old, makaka-experience pa nung na education po na ibibigay ng company na may free education po. So sabi ko, Lord, makakatulong din po ito sa tuition fee naming anak. So sagot na po ng Panginoon yung tuition fee ng anak po namin for this year up to next year bago siya mag-20. Kasi next year pa siya mag-20. So Lord, manggaling nyo. Thank you for providing a quail also in our lives. Bukod po doon is that yung company po ay binigay na po ng ating Panginoon para po sa amin. Will solve po yung problem po ng aming family. At talagang sabi nga, when you cried on the Lord, He will answer. Yung pag-iyak mo, di ba? Minsan naranasan nito, talagang tutulo luha mo. Tapos tutulo pa yung luha mo pati luha mo rin sa ilong. May lumutulo rin. Naranasan niyo yun? Grabe yun talaga. Nang na-experience ko, Lord, talagang sabi ko, parang tahan na anak. Parang ganun ang sabi ng Panginoon. Huwag ka na umiyak. Ibigay ko na yung sagot mo. At nung binigay niya, talagang ngiti na po ang laging meron kami ng aking family. And praise God po sa ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay, sa buhay po ng aking family. At sabi ko nga, Lord, kala po namin dead end na. Nung nawalan ng trabaho, kala namin uuwi na yung family ko. Pero sabi ko, Lord, hindi pa dead end. Tinuro ng ating Panginoon ito, message na ito, na sinasabi po ng Panginoon, walang dead end. Na-experience ko po yon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayon, na-experience ko, hindi ko naman sinasabi mo walang kayo ng trabaho. Ang sinasabi ko, merong kaparaanan ng ating Panginoon. Paano niya ipapakilala kung sino siya sa inyo. He could be your Jehovah Jireh. He could be
your Rapha. He could be your Shalom. It could be any of His name. At ang importante po dito, wag po kayong bibitaw sa Kanya. Wag yung magkakanya-kanya tayo. Kung kailangan nyo ng advice, andyan po mga leader po natin sa simbahan. He will guide you. And we will pray for you. Maranasan nyo po ang gusto ng ating Panginoon. Kasi the greatest experience for you right now is to experience God. Sino po ang ating Panginoon? Shall we all come in prayer? Father God, kami po ay nagpapasalamat for this morning and experiencing who you are in our lives. And Lord, if you will allow us to experience who you are, ipakita niyo, Panginoon. Hindi naman po yun to a way na difficult, Lord. But kahit konting tapik lamang, Lord, tutuwid na po kami, dediretso na po kami sa aming ginagawa. We will not either look on the left or right side of the wall, but Lord, put a wall on us that our focus will not hinder, Panginoon, sa pagtingin sa inyo. Hindi po kami magambala. Kasi ang gusto niyo, Lord, for us, there is no dead end. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Panginoon, sa bawat isa, you are now speaking to them right now. You are now talking to them right now, Lord. Sa tingin mo, sa mga sandaling ito, meron ka bang panalangin? Na sa tingin mo dead end? Sabihin mo ngayon sa iyong sarili, in your heart, as you speak, Lord, wala pong dead end dito sa pinapanalangin ko. Sabihin mo ngayon sa iyong sarili, Lord, walang dead end po right now sa aking buhay. Salamat po, Lord. Lord, you're going to bless each one of us as we receive the message today. In Jesus, we pray. Amen and amen.